Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1081 hanggang 1090. Tumawa si Yaidel at umupo sa garden chair. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagtanong si Severin. Ilang tao ang sumunod sa iyo dito? Tumanggo si Yaidel. Karaniwang lahat ng miyembro ay nagpasya na pumunta. Iilan lamang ang nananatili sa Weymouth City upang alagaan ang kanilang mga magulang na nangangahulugan na nagpasya silang umalis sa bulwagan. Sinabi ko sa mga miyembro na maghintay sa labas. Tumanggo si Severin at ipinakilala sina Diane, Megan, at iba pang miyembro ng pamilya kay Yaidel at sa iba pang miyembro ng Keynes Hall. Pagkatapos noon, pumasok si Diane sa villa para maghanda ng mga merienda at inumin para sa kanila. Habang si Severin ay tumawag kay Larry, Rachel, at sa iba pa para hilingin na pumunta sila. Nang matapos iyon, bumalik si Yaidel sa pagkakaupo. Pinisil niya ang kamay para maglabas ng porselana na bote para ipasa kay Yaidel. Masyadong mababa ang nakuha ni Alicia at ang iyong natamo. May 30 second grade na low rank na alchemical pills dito. Ang mga ito mismo ang kailangan mo para magtagumpay. Kunin ang mga ito. Maraming alchemical pills iyan. Nagulat si Yaidel matapos niyang tanggapin ang mga tabletang ibinigay sa kanya ni Severin. Nagawa niyang pataasin ang kanyang attainment sa mga alchemical na tabletang iyon. Sa kasalukuyan, ang kanyang natamo ay stable sa level 1 Warrior King. Kung uminom pa siya ng 2 pang alchemical pills, sa tingin niya hindi magiging problema para sa kanya ang maging level 3 Warrior King. Ang galing, tatay. Maaari kang magkaroon ng panibagong tagumpay sa mga alchemical na tabletang iyon. Hindi magiging problema para sa iyo na maabot ang antas ng 3 o maging ang level 4 Warrior King sa lalong madaling panahon. Masaya rin si Alicia para sa kanyang ama. Ang susunod na sasabihin ni Severin ay nagbigay sa kanila ng sorpresa na hindi nila inaasahan. Masayang sinabi niya, "Kailangan mong magsanay ng mas mabuti. Yaidel, ikaw ang pinakamahina sa iba pang mga Hallmasters." Ano? Nawalan ng imak si Yaidel. Noong nakaraan, pangarap lang niya ang maging isang Warrior King. Isang yugto na hindi niya akalaing maaabot niya. Natuwa siya nang tuluyan na siyang maging level 1 Warrior King. Gayunpaman, ang masayang sandali ay nasira nang sabihin sa kanya ni Severin kahit na pagkatapos ng pagiging isang level 1 Warrior King, siya ang pinakamahina. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mapabuti. Tumanggo si Yaidel at maingat na inilagay ang bote ng porselana sa isang ligtas na lugar. Maya-maya, dumating si Larry at ang iba pang mga Hallmasters. Supreme Leader, nandito na tayo. Nahanap mo ba si Keynes Hall? Sabik nilang tanong nang makarating sila sa villa. Napangiti ng mahina si Severin at nagpatuloy sa pagpapakilala kay Yaidel sa lahat. Ginawa ko. Ito si Yaidel, siya ang Hallmaster ng Keynes Hall. Ito ang kanyang anak na babae, si Alicia. Ito ang kanilang Great Elder. Pagkatapos noon, ngumiti siya at sinabing, "Larry, sige magpakilala na kayo." Lumapit sa kanila si Yaidel at sinabing, "Hi, ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Nasa iisang barko tayo ngayon. Sa tingin ko ang aking bulwagan ay ang pinakamahina at may pinakamababang miyembro na nasa 800 lamang. Sana ay matulungan natin ang isa't isa sa hinaharap. Ako si Yaidel at ito ang aking anak, si Alicia." Humalaklak si Larry. "Ikinagagalak kitang makilala. Nasa iisang team tayo ngayon. Ako si Larry ng Draco Hall. Ito si Blade, ang aking kanang kamay. Nang matagpuan kami ng Supreme Leader, napakahina namin. Pagkatapos naming makakuha ng tulong mula sa kanya, bumuti ang aming kakayahan. Tama. Utang namin ito sa Supreme Leader." Si Mick naman ang magpakilala. Napangiti siya. "Ako si Mick mula sa Moss Hall at ako dapat ang panganay dito. Ito ang aking anak na babae, si Candy." Lumapit si Gracie at sinabing, "Ako si Gracie mula sa Equus Hall. Ito si Tylo, ang aking Grand Elder. At sila ay, ako si Rachel mula sa Serpent Hall." Hindi mo kailangang maging sobrang humble. Nasa iisang team na tayo ngayon at gaya ng sinabi mo, tulungan natin ang isa't isa sa hinaharap. Nananatili kaming malapit sa isa't isa.
Magpalitan tayo ng contact numbers mamaya. Nakangiting sabi ni Rachel. Oo, gawin natin yan. Saan kayo tumutuloy? Pwede ba akong bumisita kapag libre ako? Tuwang-tuwa si Idol na makilala ang iba pang mga hallmasters. Masyado silang pala kaibigan at maalaga. Naisip niya sa kanyang sarili na hindi na siya nag-iisa. Samantala, binawi ni Severin ang kanyang kamay at naglabas ng 10 piraso ng second-grade high-rank alchemical pills para ibigay kay Larry at sa iba pa. Inumin ang mga tabletang ito at sanayin ng mabuti para kayo ay maging level 9 Warrior King sa lalong madaling panahon. Kahit papaano, ibig sabihin ay nagawa ko na ang bahagi ng aking misyon. Nakangiting sabi ni Severin. Si Larry, Mick, at ang iba pa ay level 6 Warrior King na ngayon. Hindi naman sila masyadong malayo sa pagiging level 9 Warrior King. Samantalang si Rachel ay isa ng level 7 Warrior King. Malinaw, mas madali para sa kanya na maging isang level 9 Warrior King dahil ang kanyang natamo ang pinakamataas sa iba. Samantala, pabalik sa Stormy Moon Sect, nakasimangot si Meldrick. Mahigit 10 araw na ang nakalipas mula nang umalis si Ronnie para patayin si Severin. Sa teoryang pagsasalita, dapat siya pabalik sa ngayon ngunit siya ay nawawala ngayon. Wala man lang natanggap na balita si Meldrick mula sa kanya. Kaya, nagsimula siyang mag-alala. Kachat siya ni Draven ngayon sa garden. Bigla niyang naramdaman na may mali kay Meldrick. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Meldrick, may iniisip ka ba? Bakit pakiramdam ko hindi ka masaya? Tumingin si Meldrick kay Draven at sinabing. Kung hindi ako nagkakamali, pumunta talaga si Ronnie sa South Link City para patayin si Severin dahil pinatay ni Severin ang kanyang anak na si Brandon. Ronnie. Siya ang tagapagtanggol ng sekta kaya dapat mataas ang natamo niyang tagumpay. Baka patay na si Severin ngayon. Natuwa si Draven nang malaman na talagang pinuntahan ni Ronnie si Severin. Gayunpaman, umiling si Meldrick. Nag-aalala ako ngayon. Mahigit 10 araw nang wala si Ronnie at wala akong natanggap na balita mula sa kanya mula nang umalis siya. Nag-aalala ako na may nangyaring masama sa kanya. Hindi pwede. Nahirapan si Draven na tanggapin iyon. Ano ang nagawa ni Ronnie? Siya ay isang level 7 Warrior Emperor. Sagot ni Meldrick. Si Severin ay higit pa o mas mababa sa isang antas ng 3 o 4 na Warrior Emperor. Kung si Ronnie ay talagang isang level 7 Warrior Emperor, kung gayon si Severin ay walang anumang pagkakataong manalo. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Draven. Baka masyado ka lang mag-iisip. Marahil ay naglakbay si Ronnie sa ibang lugar pagkatapos niyang patayin si Severin. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong babalik siya pagkaraan ng ilang araw. Sa huli, pilit na ngumiti si Meldrick at inisip na maaaring totoo ang sinabi ni Draven. Tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Siguro masyado lang akong nag-isip. Hindi dapat maging mahirap na gawain kapag gustong patayin ng level 7 Warrior Emperor si Severin. Kahit minaliit natin si Severin, walang paraan na madaling matalo ni Severin o mapatay ni Severin si Ronnie, di ba? Tumingin siya kay Draven at nagpatuloy sa pagsasalita. Simula noong nailigtas ni Severin si Sofia noon, wala nang intensyon ang leader ng sekta na maghayganti matapos patayin ni Severin ang mga miyembro ng sekta. Kaya ginagawa ito ni Ronnie sa likod ng pinuno ng sekta. Sikreto lang natin ito, ha? Tumanggo si Draven. Hoy, kung talagang nag-aalala ka, maaari kong tawagan ang aking ama at hilingin sa kanya na suriin. Si Severin ang gobernador ng South County. Kung siya ay patay na, ito ay lilikha ng isang malaking kaguluhan. Kaya hindi dapat mahirap suriin kung siya ay buhay pa o hindi. Tumanggo si Meldrick. Sige. Salamat sa tulong mo. Sa oras na iyon, sinabi ni Severin kay Yaidel na maghanap ng matutuluyan. Pagkatapos noon, pina-reserve niya si Megan para mag-dinner silang lahat para salubungin si Yaidel at ang iba pa. Noong gabi, hinanap ni Sheila si Severin at sinabihan siya ng isang magandang balita. Severin. Severin. Nakikita ko ang espiritual na enerhiya sa paligid natin. Ibig sabihin ba nyo na likas na matalino ako sa pangangailangang magsanay? Tanong niya sabay hawak sa kamay ni Severin nang nasa sabik.
Sigurado ka ba? Napabuntong hininga si Severin. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon kaya hindi niya alam kung paano magre-react. Oo, hindi ako sigurado tungkol dito sa umaga. Ngunit ang pakiramdam ay nagiging mas at mas halata sa gabi. Kumunat ang noo ni Severin at napaisip. Maya-maya, nahanap na niya ang sagot niya at nakakagulat na sinabi. Naiintindihan ko na. Dapat yun lang. Hahaha. Walang ideya si Sheila kung ano ang sinasabi ni Severin. Nagtataka niyang tanong. Ano ang sinasabi mo? Wala akong naiintindihan. Hinawakan ni Severin ang kamay ni Sheila at nasa sabik na nagsalita. Ang aking Panginoon ay may sinasabi sa akin noon. Ang ilang mga tao sa mundong ito ay may espesyal na konstitusyon na maaaring magpapahintulot sa kanila na magsanay ng mas mabilis at mas epektibo kaysa sa iba. Sa katunayan, mayroon akong 9 body constitution. Dapat mayroon ka ring espesyal na konstitusyon. Pagkatapos nating matulog ng magkasama kagabi, ang iyong konstitusyon ay nagising at ngayon ay nagtataglay ka na ng tagumpay. Nakikita ko. Kaya ibig sabihin pwede na akong mag-train para mapataas ang natamo kong tagumpay ngayon. At mas talented ako. Nasa sabik na tumalon si Sheila matapos malaman iyon. Oo, sa wakas makakapag-training na rin ako. At nabiyayaan ako ng talento. Kaagad pagkatapos noon ay namula ang mukha niya. Ngunit hindi ko naisip na ito ang paraan na magpapahintulot sa akin na magkaroon ng tagumpay. Ngumiti si Severin. Ako rin. Hindi ko alam na ang pagtulog sa iyo ay madyay gising sa iyong konstitusyon at magbubukas ng iyong tagumpay. Biglang nakita ni Diane sina Severin at Sheila na magkasama. Kaya, lumapit siya at nagtanong. Hoy, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Mukhang masaya kayong dalawa. Narinig ni Sheila ang boses ni Diane at mabilis na tumakbo para hawakan ang kamay ni Diane na nasa sabik. Diane, mayroon na akong natamong tagumpay. Nakikita ko ang spiritual energy sa paligid natin. Hahaha. Ang galing nito. Sa tingin ko malapit na akong maging profound master. Talaga. Masaya si Diane para sa kanya pero sa parehong oras, nagulat siya. Pero di ba sabi mo wala kang natamong tagumpay? Bakit ngayon meron ka na? Nakahanap ba si Severin ng kayamanan para baguhin ang konstitusyon mo? Sa pagkakataong iyon, nahihiya si Sheila. Nagpa siyang ibulong sa tenga ni Diane ang sagot sa halip na sabihin iyon. Napangiti si Diane nang malaman niya ang totoo. Hindi ko naisip na gagana iyon. Kung ginawa ko, sinabi ko kay Severin na matulog sa iyo nung tinanggap ka niya. Tapos malamang level 1 profound master ka na sana ngayon. Huwag mong sabihin iyan. Gusto kong mangyari ito ng natural hindi dahil sa ilang espesyal na kaayusan. Nahihiya si Sheila na namula ang mukha. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Severin na muli niyang makikita si Gracie pagkaalis niya ngayon. Gracie, bakit ka bumalik? Kumunat ang noo ni Severin at curious na tanong. Sagot ni Gracie. Nakatanggap lang ako ng magandang balita kaya dumiretso ako dito para sabihin sa iyo. Oh, nakakuha ka na ba ng balita tungkol sa ibang mga bulwagan? Ngumiti si Severin. Iyon ang balitang inaasam niyang makuha ng husto. Tumango si Gracie. Oo, sinabi sa akin ng aking lalaki na natagpuan nila ang lokasyon ng Taurus Hall. Ito ay nasa isang lungsod na tinatawag na Skysian City sa Orto County, na matatagpuan sa ibaba mismo ng Skydra Province. Ito ay matatagpuan sa Skysian City ng Orto County. Ulit ni Severin. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mabuti ang ginawa mo. Mangyaring gantimpalaan ang mga lalaking nakahanap ng balitang ito. Ngumiti ng mahina si Gracie. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko iyon. Trabaho namin na magtrabaho para sa iyo. Umaasa din kaming matutulungan ka naming mahanap ang iba pang mga bulwagan sa lalong madaling panahon. Tumango si Severin. Masasabi niyang magaling nakatulong si Gracie at sinubukan nitong tapusin ang gawaing iniatang sa kanya ni Severin. Napangiti siya. Magsanay ng mabuti para maabot mo ang level 9 Warrior King sa lalong madaling panahon. Kapag nasa level 9 Warrior King kayong lahat, kailangan mo ng ilang oras para lumakas para makaakyat sa susunod na stage.
Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng alchemical pill na kailangan mo para maging Warrior Emperor. Salamat, Supreme Leader. Magsasanay kami ng husto. Masaya si Gracie. Kung maaari silang maging mga Warrior Emperor, magiging bahagi sila ng pinakamalakas na tao sa mundong ito. Supreme Leader, aalis na ako. Pagkatapos mag-report ni Gracie, nagpaalam siya kay Severin habang naiingit kay Sheila. Sige. Maggagabi na rin. Bumalik ka na at magpahinga. Tumanggaw si Severin. Umalis si Gracie sa villa. Nang nasa labas na siya ay huminga siya ng malalim. Sobrang inggit ako kay Sheila ngayong tinanggap na siya ni Severin. Sayang, masyadong limitado ang pagkakataon na magkasama kami. Iniisip ko kung magkakaroon ako ng pagkakataon kung mas madalas kaming magkita pareho. Walang gaanong talentado at gwapong lalaki ang tulad ni Severin sa mundong ito. Bagamat maraming lalaki ang humabol sa kanya dahil sa kanyang hitsura, wala siyang nagustuhan kahit isa sa kanila. Nagsimulang mahulog ang puso niya kay Severin nang makilala niya ito. Mabilis na lumipas ang oras nang kasama niya si Severin. Sa tuwing kasama niya ito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Ito ay magandang balita. Malapit mo nang mahanap ang Taurus Hall. Binabati kita. Masayang bati ni Sheila pagkaalis ni Gracie. Tumanggaw si Severin. Malakas ang bulwagan ng Taurus Hall dahil makakaligtas sila sa Skycian City. Iyan ay magliligtas sa akin ng maraming problema. Tanong ni Diane. Kailan mo balak pumunta doon? Plano mo bang pumuntang mag-isa sa pagkakataong ito? Bago pa makasagot si Severin, hamarang na si Sheila. Severin, mangyaring isama mo kami sa pagkakataong ito. Gusto din namin pumunta. Hindi kayang tanggihan siya ni Severin. Tanong niya. Diane, ano sa palagay mo? Kung talagang gusto ninyong sumama sa akin, ayos lang sa akin. Napangiti si Diane. Hindi, ayaw kong pumunta. Araw ng mga magulang sa kindergarten ni Celine makalipas ang 2 araw. Tsaka, pinaplano kong mag-level up sa level 2 Profound Master sa lalong madaling panahon. Natigilan siya saglit bago nagpatuloy sa pagsasalita. Kung gusto ni Sheila na sumama, hayaan mo siyang sumama. Kahit papaano, may kasama ka. Tumanggaw si Severin. Sige. Isasama ko si Sheila. Ay, oo. Sa wakas makakasama na rin kita. Sa sobrang tuwa ni Sheila ay halos tumalon-talon siya. Gayunpaman, kinuha ni Severin ang pagkakataon na paalalahanan siya. Hindi ako pupunta doon para sa isang bakasyon kaya huwag kang umasa. Tandaan na nandyan ako para hanapin ang Taurus Hall. Oo, alam ko. Sagot ni Sheila na may nakaawang na labi. Gabi na. Bumalik na tayo sa kwarto at magpahinga. Sabi ni Diane. Kaya't lahat sila ay bumalik sa kanilang sariling silid. Nang bumalik si Severin sa kanyang silid, nagpatuloy siya sa paggawa ng mas maraming second-grade low-rank alchemical pills para maibigay niya bukas ang mga bodyguard na nagpoprotekta sa mansyon ng probinsya. Sa tulong ng mga alchemical na tabletang iyon, ang mga bodyguard na iyon ay maaaring tumaas ang kanilang pagkamit. Dahil kakabigay pa lang ni Severin kay Lily, Larry, at sa iba ng mga alchemical na table tasks na kailangan nila, hindi na niya kailangan pang gawin ang kanilang bahagi ng alchemical pills sa ngayon. Kinabukasan, nag-book si Severin ng air ticket para lumipad patungong Skycian City sa gabi kasama si Sheila. Ang Skycian City ay isang abalang lungsod at ito ay mas malaki kaysa sa Southlink City. Wow! Kaya ito ang Skycian City. First time ko dito. Nasa sabik na sabi ni Sheila nang makalabas sila ng airport at makita ang lungsod. Ito ang unang pagkakataon kong pumunta dito. Dahil gabi na, humanap na tayo ng hotel na matutuluyan. Kapag naayos na, pwede na tayong lumabas para mamasyal at maghapunan. Tapos bukas ng umaga ay magtatanong tayo tungkol sa Taurus Hall. Ginawa ni Severin ang pag-aayos pagkatapos itong pag-isipan. Matapos marinig ang plano ay namula si Sheila. Nahihiyang tinanong niya si Severin. Kung gayon, magkakasama ba tayo sa isang silid o magkahiwalay? Pinulupot ni Severin ang kamay sa baywang ni Sheila habang nakatingin sa malarosas na pisngi ni Sheila. Siyempre, gusto kitang kasama matulog. At saka, makakatipid tayo ng pera. Nakakainis ka.
Lalong nakaramdam ng hiya si Sheila. Inilibot niya ang kanyang mga mata at nagtanong. Kailangan ba nating mag-ipon ng pera kapag napakayaman mo? Humalaklak si Severin. Pero kaya kitang protektahan kung tayo ay matulog ng magkasama. Tingnan mo kung gaano kakaganda. Natatakot ako na magiging delikado para sa iyo kung mananatili kang mag-isa. Tuwang-tuwa si Sheila sa narinig. Ngumiti siya. Mukhang mas maganda ang dahilan na iyon. Papayagan kitang matulog sa akin pagkatapos. Hahaha. Tanga mo talaga. Tumawa ng malakas si Severin. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang luxury hotel na nasa sentro ng lungsod. Kumunat ang noo ni Severin at nagtanong. Sheila, sa tingin mo ilang araw ba tayo kailangan manatili dito? Ibig kong sabihin, hindi ko alam kung gaano katagal bago ko mahanap ang Taurus Hall. Nakasimangot din si Sheila. Bahala ka. Ibig kong sabihin maaari tayong manatili ng 1 o 2 araw pa pagkatapos mong mahanap ang Taurus Hall. Wala ka namang pinagkakaabalahan, di ba? Tumanggaw si Severin. Magandang ideya iyon. Pagkatapos ay ipapabook ko ang silid sa loob ng 1 linggo. Kung hindi sapat, maaari nating i-extend ito. Kapag nakita ko ang Taurus Hall, ibig sabihin, ikapito iyon sa 12 bulwagan. Mas marami pa akong oras na natitira. Huwag kang mag-alala. Naniniwala akong magagawa mo ito. Isa ka ng 2nd grade high-rank alchemist ngayon. Sa iyong mga alchemical pills, mas madali para sa kanila na mag-level up. Sabi ni Sheila naglalakad sila sa kalye na parang magkasintahan. Ito ay isang bagay na inaabangan ni Sheila sa araw na ito at sa wakas ay nagkatotoo. Ngumiti si Seven. Ngunit hindi ako isang 2nd grade high-rank alchemist. Isa akong 3rd grade low-rank alchemist ngayon matagumpay kong nagawa ang 3rd grade low-rank alchemical pill 2 araw lang ang nakalipas ngunit nakalimutan kong sabihin sa iyo at sa iba pa. Ano? Ika 3rd grade low-rank alchemist ka na ngayon. Ibig sabihin ay makakagawa ka na ng 3rd grade low-rank alchemical pills ngayon. Oh, my God! Ang alchemical pills na hinahangad ng bawat warrior emperor. Ang mga alchemical pills na iyon ay dapat na napakabisa para sa mga warrior emperors sa lower level, tama ba? Nagawa mo talaga ito sa napakaikling panahon. Sa sobrang gulat ni Sheila nakalimutan niyang isara ang bibig. Napangiti si Severin at napakamot sa nose bridge ni Sheila nang makita kung gaano kasabik ang reaksyon ni Sheila. Kakakilala mo lang ba sa akin? Isa kang matalinong babae na nahuhulog lamang sa pinakamahusay at pinakatalentadong lalaki. Ito ang unang pagkakataon na kumilos si Severin ng ganoon kaintimate kay Sheila sa publiko. Nadama ni Sheila ang pagmamahal at mukhang ipinagmamalaki. Tama. Gustong-gusto ko lamang ang mga natatanging at mahuhusay na lalaki. Hinding-hindi ko iisipin ang isang lalaki kung average lang siya. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang braso ni Severin at ipinatong ang ulo sa balikat ni Severin. Nahihiyang sabi niya. Hindi ko lang akalain na magiging napakahusay mo. Ibig kong sabihin, kung ano ang kaya mo ay lumampas sa inaasahan ko. Hahaha. Tumawa ng malakas si Severin. Dinagtagal, nakahanap sila ng isang hotel at binayaran upang manatili ng 1 linggo. Wow! Napakaganda ng kwartong ito. Tingnan mo kung gaano kalaki ang kama. At ang refrigerator ay puno ng mga inumin. Alak, kape, at marami pang iba. Nagsimulang lumingalinga si Sheila sa silid nang makapasok sila sa silid. Umupo si Severin sa kama at nagplanong magpahinga sandali. Siguradong hindi nakakasawa ang kasama niya si Sheila. Nagpahinga saglit ang dalawa at bumaba lang ng 7:00 na ng gabi. Ang plano nila ay maglakad-lakad sa lungsod at humanap din ng restaurant para maghapunan. Wow! Tingnan mo, may street market doon. Napakaraming tao ang nagbebenta ng mga gamit dito. Napakasigla at abala. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Sheila ang isang abalang pamilihan sa kalye. Bagamat unti-unting dumidilim ang langit, maraming tao ang naglalakad at maraming stall ang nabuksan. Tumingin si Severin sa paligid at nagulat siya. Ang mga tao ay nagbebenta ng lahat ng uri ng mga bagay-bagay dito. Nakikita ko rin ang mga espiritual na halamang gamot at mga sandata.
Hindi nakakagulat na ito ay napakasikip. Wow! Napakaganda ng bracelet na ito. Ano ang magagawa nito? Habang naglalakad sila, naakit si Sheila sa isang bracelet mula sa isa sa mga stall. Nagningning ang mga mata niya nang makita kung gaano kaganda ang bracelet. Mahusay ang panlasa mo. Ang bracelet na ito ay maaaring magmukhang isang normal na bracelet ngunit ito ay talagang hindi lamang basta anumang normal na bracelet. Isang matandang lalaki ang may-ari ng stall. Tumawa siya at nagsimulang ipaliwanag kung gaano ka-special ang Pulse Aries. Nakita mo ba ang core na ito dito? Ito ay kabilang sa isang prutas na tinatawag na klipo. Hindi lamang ito nakakatulong sa iyong pagsasanay, ngunit nakakatulong din ito sa iyo na makatulog ng mas madali. Ito ay tiyak na isang kayamanan na panatilihin. Talaga. Lalong nagustuhan ni Sheila ang bracelet matapos malaman kung gaano ito ka-special. Agad namang nagningning ang mga mata niya sa narinig. Pero, may pumasok sa isip niya at napakunot ang noo niya. Kung gayon ang Pulse Aries na ito ay dapat na napakamahal. Wala akong mga espiritual na bato. Noong una, mukhang mabait at palakaibigan ang may-ari ng stall. Nang malaman niyang walang espiritual na bato si Sheila, nagbago ang mukha niya. Masungit niyang sinabi. Kung gayon, bakit mo sinasayang ang oras ko rito kung wala kang anumang mga espiritual na bato? Kahit na pagkatapos ng diskwento, ang Pulse Aries na ito ay nagkakahalaga ng 100 mataas na kalidad na espiritual na mga bato. 100 mataas na uri ng espiritual na bato. Hindi ba't katumbas iyon ng 1,000,000 mababang uri ng espiritual na bato? Sobrang mahal niyan. Napabuntong hininga si Sheila at nabigla sa presyo ng bracelet. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Severin at ngumiti. Kinuha niya ang bracelet para tingnang mabuti at sinabing, talagang napakaganda ng bracelet na ito. Bibilhin ko ito at ibibigay sa iyo. Ano? Hindi mo kailangang gawin iyon. Masyadong mahal. Sumimangot si Sheila at inisip pa rin niya na sobrang mahal ang presyo ng bracelet. Gayunpaman, walang pakialam si Severin. Ngumiti siya at sinabing, Sheila, hindi pa akong nakabili ng regalo para sa'yo. Maaari mo bang bigyan ako ng pagkakataong ito na bilhan ka ng isang bagay? Tsaka, naririnig mo ang sinabi ng may-ari ng stall. Makakatulong itong bracelet na mapabilis ang training mo kaya hindi ko akalain na ganoon kamahal. Agad na nagbago ang ugali ng may-ari ng stall at tumawa. Binata, alam mo ang iyong mga gamit. Hindi mahal ang presyo dahil sa espesyal na epekto nito. Owen. Gusto ko itong bracelet. Napakaganda at napakaganda. Sa sandaling iyon, biglang dumaan ang isang teenager at nakita niya ang bracelet na hawak ni Severin. Ang kanyang pangalan ay Sammy Hatcher. Lumapit siya at itinuro ang bracelet. Sa likod niya ay isang matangkad na binata na may pangalan, Owen Lott. Pinsan siya ni Sammy. Ngumiti siya at sinabing, oo naman. Bibilhan kita ng kahit anong gusto mo. Pagkatapos nito, sinabi niya sa may-ari ng stall. Hoy, matanda. Magkano ang bracelet? 100 espiritual na batong may mataas na grado. Awkward na ngumiti ang may-ari ng stall. Pero ang gwapong lalaki dito. Gusto niya. Kaya, napatingin si Sammy kay Severin. Siya ay kumilos tulad ng isang layaw na sanggol. Kaya ano? Gusto ko at gusto ko. Kahit anong gusto ko, dapat meron ako. Ngumisi si Severin. Binibini, napakasobra mo. Kahit ano pa yan, dapat ay laging first come first serve. Kami ang unang nakakita ng bracelet na ito at kami na ang magbabayad. Paano ka mauubusan ng kung saan at maaga sa amin? Naikuyong ng mahigpit ni Sammy ang kanyang kamao at sinabing, pero hindi ka pa nagbabayad kaya hindi pa sayo. Kaya kukunin ko na ito sa iyo. Anong gagawin mo dyan? Pagkatapos nun, hinailan niya si Owen na nasa likod niya. Owen, tignan mo. Binubuli niya ako. Hindi ako madalas lumalabas kasama mo ngunit ang bobo nitong binyo bully ako. Arg. Galit na galit ako. Lumakad si Owen at sinabing, hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Huwag mo nang isipin ang pagbili ng mga bagay na gusto ng pinsan ko. Hindi mo kayang masaktan ang alinman sa amin. Kung titingnan ang sitwasyon, ayaw ni Sheila na magkagulo dahil sa kanya.
Sabi niya kay Severin. Kalimutan na natin. Hayaan mo na lang sila. Ngumisi si Severin. Sheila, para silang bully. Hindi ako papayag na gawin nila iyon. Bakit ko hahayaan ang bastos at ignorante na babaeng ito? Pagkatapos noon, iniwas niya ang kanyang kamay at lumipad ang 200 matataas na espiritual na bato na umaaligid sa harap ng may-ari ng stall. Pagkatapos ay sinabi niya, bibigyan kita ng 200 espiritual na bato para sa Pulse Ares. Ngayon ay sa amin na ito. Salamat. Salamat. Nagliwanag ang mga mata ng may-ari ng stall at inilahad ang kanyang kamay upang kunin ang mga espiritual na bato. Hoy, tandang matandang lalaki. Gusto mo ba talagang sumalungat sa akin? Kinukuha namin ang Pulse Ares na ito at maaari rin kitang bigyan ng 200 mataas na kalidad na espiritual na mga bato para dito. Huwag kang manggahas na kunin ang kanyang pera. Nagtampo ang mukha ni Owen habang matamang nakatitig sa may-ari ng stall. Samantala, nagpakawala siya ng malakas na vibe. Natakot ang may-ari ng stall sa malakas na vibe ng lalaki. Sa sobrang lakas nito ay muntik na siyang mapaluhod. Ang binata pala ay nagtataglay ng paggamit ng level 6 Warrior King. Halatang natakot ang may-ari ng stall at hindi siya naglakas loob na kunin ang mga espiritual na batong ibinigay sa kanya ni Severin. Ngumisi si Sammy. Hoy, matanda. Alam mo ba kung sino ang pinsan ko? Ang tatay ng pinsan ko ay ang gobernador ng Orto County. Kahit na ang mayor ng Skysian City ay kailangang tretuhin siya ng may paggalang. Sigurado ka bang maglakas loob ka pa rin kunin ang mga espiritual na bato ng lalaking iyon? Sigurado ka bang gusto mong ibenta sa kanila ang Pulse Ares? Natigilan siya saglit bago nagpatuloy. At wala akong pakialam na sabihin ito sa iyo ngunit magugulat ka kung sasabihin ko sa iyo ang aking pagkatao. Sa kabila ng pagbabante ng dalawang iyon, ngumisi si Severin at umabant ng isang hakbang para magpakawala ng mas malakas na vibe. Napakalakas ng vibe na lubos nitong natabunan ang vibe ni Owen. Agad namang gamaan ang pakiramdam ng matanda. Samantalang, umatras ng 2 hakbang si Owen at nakakatakot ang mukha nito. Gago ka ba? Mas mataas talaga ang natamo mo kaysa sa akin. Banibuli mo ako dahil mas malakas ka. Pinandilatan ni Owen si Severin ng may masamang mata. Muli siyang nagbanta. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng pinsan ko? Mamamatay ka kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano sa akin. Ngumiti ng mahina si Severin. Wala akong pakialam kung sino ka man. Pero mamamatay ka kung maglakas loob kang saktan ako. Pagkatapos noon, tumanggaw si Severin sa may-ari ng stall. Sir, mangyaring kunin ang mga espiritual na bato. Hindi mo kailangang mag-alala kung ang kanyang ama ay ang gobernador ng Orto County. Paprotektahan kita kung may mangyari. Wala akong pakialam kung sino ang kanyang ama o kung siya ang gobernador ng Orto County, bawal siyang mangbuli ng sinuman. Sige. Tapos aalis na ako. Masasabi ng may-ari ng stall na ang magkabilang panig ay hindi sinuman na kayang-kaya niyang saktan. Mabilis niyang tinanggap ang mga espiritual na bato mula kay Severin, inayos ang kanyang mga gamit, at mabilis na umalis. Hoy, ikaw. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Alam mo bang walang maglalakas loob na sumalungat sa akin sa Orto County? Siguradong patay ka na. Itinaas ni Owen ang kanyang kamay. Dumadaling lumabas ang espiritual na enerhiya at bahagyang natabunan ang invisible vibe ni Severin. Sa palagay ko ay nabigo ang iyong magulang na turuan ka ng paraan. Gagawin ko sila ng isang pabor at tuturuan ka ng ilang mga aralin ngayon. Napangiti si Severin. Gumalaw siya sa isang iglap, humarap sa binata, at binigyan siya ng backhand na sampal sa mukha. Napakabilis ng kanyang bilis kaya hindi nakapag-react si Owen na level 6 Warrior King. Ang sampal ay nagpakalayo-layo sa kanila. Matapos niyang makatayo ng maayos, bumuga siya ng isang subo ng dugo. Tinakpan niya ang mukha niya at galit na pinandilatan si Severin. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Maglakas loob akong sabihin sa akin ang iyong pangalan. Severin Foylet. Sagot ni Severin nang walang takot. Ikaw na tanga ka. Ang lakas ng loob mong sampilan ang pinsan ko. Kilala mo ba kung sino ako?
Inis na inihakbang ni Sammy ang kanyang mga paa matapos masaksihan ang nangyari. Napatingin si Severin sa kanya. Wala akong interes na alamin kung sino ka. Dapat alam mo na ikaw ang dahilan kung bakit ko sinampal ang pinsan mo. Kaya mas mabuting lumayo ka na ngayon. Wala akong gagawin sa iyo dahil babae ka at bata ka pa. Pero kung patuloy kang kumilos ng ganito, hindi ko magagarantiya na mapipigilan ko ang sarili kong sampelan ka. Ang lakas ng loob mo. Muling tinapakan ni Sammy ang kanyang mga paa. Severin, tama. Tatandaan kita. Galit na pinandilatan ni Owen si Severin sa huling pagkakataon at pinilit si Sammy na umalis sa lugar na iyon kasama niya. Pero Owen, hindi mo pa ginagamit ang teknik mo. Level 6 Warrior King ka na. Baka mas mahina siya sa'yo. Galit na sabi ni Sammy. Gayunpaman, walang magawa si Owen. Alam kong hindi ko siya matatalo. Napakalakas ng vibe niya. Ibig sabihin, napakalakas ng telekinesis niya. Sa normal, ang mga taong may powerful telekinesis ay napakalakas. At nabigo akong makasabay sa bilis niya. Malamang level 7 o 8 Warrior King siya. Kaya naman naglakas loob siyang maging mayabang. Ano? Sigurado ka bang ganoon kataas ang kanyang natamo? Nagulat si Sammy sa narinig. Ganun pa man, mabilis siyang humalukip-kap at ngumisi. Wala akong pakialam kung sino siya. Papatayin ko siya sa ginawa niyang pagpapagalit sa akin ngayon. Ang lakas ng loob niyang bulihin ako. Tara, alis na tayo. Kailangan nating maghanap ng mas malalakas sa kanya para mapatay siya. Tara na, bumalik na tayo sa mansyon ng probinsya. Huwag kang mag-alala, Sammy. Nangangako akong maghihiganti ako para sa iyo. Ngumisi si Owen. Severin, mag-iingat ka. Ipapaalam ko sa iyo na maling tao ang niloko mo. Samantala, tinulungan ni Severin si Sheila na isuot ang bracelet. Napangiti siya. Napakaganda. Bagay sa iyo ang bracelet na ito. Pinilit ni Sheila na ngumiti. Oo, napakaganda. Pero natatakot akong bumalik ang dalawa para sa atin. Di ba sabi niya tatay niya ang gobernador? Sandaling nag-isip si Severin. Pero hindi ba maganda ang pakiramdam mo pagkatapos kong turuan sila ng leksyon sa pambubuli sa atin? Napangiti si Sheila. Siyempre, ang sarap sa pakiramdam. Nakita mo ba ang pagmumukha ng babaeng iyon pagkatapos mong sampelan ang kanyang pinsan? Mukha siyang spoiled brat. Pero nag-aalala lang ako na baka maapektuhan ka nito sa paghahanap ng Taurus Hall. Tumawa ng malakas si Severin. Huwag kang mag-alala. Nararapat iyon sa kanila. Tsaka sa tingin mo papakawalan pa ba nila tayo kahit na binigay na natin sa kanila yung bracelet? May salungatan na sa pagitan natin. Hindi naman pala kaibigan ang mga taong katulad nila na bibitawan ka kapag hindi mo sila pinasaya. Susubukan nilang humanap ng kung ano-anong paraan para maging mahirap ang buhay mo. Okay. Pagkatapos ay kumain na tayo ng hapunan. Ayaw ng pag-isipan pa ni Sheila ang tungkol doon. Napatingin siya sa bracelet na nasa kamay niya at nakaramdam siya ng sobrang saya. Upang mabili ang Pulse Heiress para sa kanya, pinili ni Severin na labanan ang anak ng gobernador. Ano? May naglakas loob na ay bully kayo ni Owen. At sinampal siya ng isang lalaki. Nalaman ni Terence ang nangyari at galit na tumayo sa pagkakakuyom ng kamao. Yes. Tito Terence, may nakita akong bracelet na gusto ko. Kinuha sa akin ng mga yon at sinampal si Owen. Dapat kang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito kainsulto at pagpapahiya. Pinapaganda ni Sammy at binaluktot ang kwento.